For Senate President Chis Escudero naman, ano ang inyong mensahe sa kanya at anong inyong next move after dun sa nangyari dun sa dapat ay pagkukontempt kay Special Envoy Lacanilao, and then yung kanyang pag-i-issue ng show cause order, and then yung sagot niyo dun sa sinabi niyang wag ninyong gamitin ang Senado sa politika? Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Um, Speaking of Senator Robin po, sabi niya parang, di ba nung hearing niyo, sabi niya, hindi ko kayo pinako-contempt, walang utos ni PRRD na i-contempt kayo. Do you, ano po, parang nag-uutos ba sa inyo si PRRD? Di ba it's not supposed to be that way? Wala naman kaming contact kay Presidente Duterte. Hindi ko alam kung meron silang contact doon sa Hague. Hindi naman ako napunta. Ako wala naman akong mga utos-utos. At nakita naman ninyo, hindi natiis ni Senator Bato, talagang nag-move siya for contempt. Wala namang magawa kasi harap-harapan naman nagsisinungaling. Ang nakakalungkot lang, sinuwag naman ng desisyon ng komite ng ating Senate President. Kaya nabigla naman kami. Never heard naman yung may shokos. Wala sa buong rules ng Senado yung shokos na yan. Opo, yan sabi din ni SP pala, SP Escudero, na parang nag-hope siya na magiging parang instrument ng unity yung inyong hearing. But it turned out, pati yung Senate parang na-divide. Your take on that, ma'am? Hindi ko maintindihan dahil ang totoo, yan din ang pakiwari namin, naging very emotional ang buong bayan at inakala ko na mas maganda na malaman natin ang katotohanan, mabuksan ang mga pangyayari at ang buong sambayan ay mapanatag ang kalooban. Ngunit nakita natin napakaraming labag sa batas. Hindi ko naman sinasadya yun, hindi ko naman pinipilit yun. Nagtatanong ako tulad ng bawat isang Pino, dahil hindi ko rin alam at hindi ko maintindihan ang pangyayari. Ano ang inyong mensahe sa kanya at anong inyong next move after dun sa nangyari dun sa um, um, dapat ay pagkukontempt kay Special Envoy Lacanilao, and then yung kanyang pag-i-issue ng show cause order, and then yung sagot niyo dun sa sinabi niyang wag ninyong gamitin ang Senado sa politika? Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga kampanya na. Ma'am, may patanong na si Mayan. Yung sabi niyo, nutusan ni PPRD si Sara na umuwi at mangampanya, kasama po daw sa inutos niya yung ikampanya kayo? Wala naman yatang ganon. Basta, yun ang kwento nila ni Robin na pinagsabihan sila, di ba? Meron siyang interview, sabi niya, umuwi kayo at mangampanya. Yun lang. Okay, sige ma'am. Ay, Pero ang totoo, sino daw yung maharang? pero ang totoo, noon pa, kakapila ko lang nung October, talagang tinaas na yung kamay ko ni PRRD nung isang dinner namin sa Maynila. Pero, ma'am, At sorry. sino daw po yung mamaharang sa inyo sa Malacanang? Ay nako, kung sino-sino, alam naman ninyo. Ma'am, sorry, Ilang? wait lang. Yung pag-endorse sa inyo ni VP Sara ay inutos ni FPRRD? Ay, hindi naman siguro. Basta ang sinabi lang ni PRRD, ayon sa interview, nabasa ko rin lang sa dyaryo, talagang magkampanya. Yun din ang sabi ni Senator Robin, mangampanya daw sila, tulungan daw lahat ng kaalyado. Okay, ma'am. So si Cheese ambisyoso, may ambition siya sa 2028, ma'am? Hindi ko alam, pero alam ko, mataas ang iniisip nun eh. And ma'am, ano yung masasabi mo? Parang sinasabi nila, bakit pinili mo yung kaibigan over sa kamag-anak? Ang kultura ng mga Pilipino po, di ba, sa pamilya-pamilya. How would you explain that to the people? Thank you, yun na po. Oo, wala naman akong paliwanag, kundi hindi ko talaga mataim ang pang-aapi, panghihigante, hindi ko siya maintindihan. Para sa akin, hindi talaga tama yon. Kaibigan man, kamag-anak man, talagang hindi ko yan kukonsintihin. Ma'am, si RG po to. Yes. Related dyan yung tanong ko actually. How would you address naman yung mga posibleng ma-turn off na, ay ano ba yan, kapatid niya yung nakaupo, bakit niya kinikriticize, ba't di na lang niya tulungan? How would you address yung mga ganong sentimento?
Yes, maraming sentimiento ganyan. Higit sa lahat sa mga Ilocano, sabi ko, intindihin na lamang ninyo ako, ang Apo Lakay natin, ang aking ama. Hindi ganyan, hindi mapaghigante, hindi nang aape ang danduduro. Kaya hindi ko talaga matanggap na yung mga advisor sa palasyo, ganyan ang ginagawa. At pati yung kapatid ko ay nadadali. Kung tutuusin, ang aking ama, ang sabi sa akin, alalayan mo yung kapatid mo. Buong buhay niya, buong buhay ko, yan ang paulit-ulit. Alalayan mo, bantayan mo yan. Hindi ko na magawa eh. Hindi ko na magawa dahil hindi na ako pinapayagan lumapit, hinaharang na kami, at kung ano-anong sinasabi tungkol sa amin. Ma'am, going back to VP Sara, kayo na rin mismo nagsabi na there were episodes na parang hindi kayo okay. Paano humantong uli sa pagiging okay kayo after those series of challenges, and sabi nyo nga kanina para may ginamit ng salita yung parang pahamak, paano kayo nakapuli dito Oo. sa puntong ito na in-endorse kanya? Hindi, talagang, hindi, parang nagkakainisan lang, di ba? Yung term ng hukayin, alala ninyo yun? Nagalit yung mga Ilocano doon. Nagalit din sa akin, bakit hindi ako nag-react violently? Kaya sabi ko sa kanya, ano ka ba? Ba't mo sinasabi ang ganyan? Yun lang naman. Pero sa kabila nun, parang sinisisi ko rin ang sarili ko kasi parang dinamay ko siya sa gulo, nananahimik na siya, nag-file na siya bilang mayor ng Davao. Kinalagkan ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice president ka. Hindi ko naman akalain kailanman nahahantong sa ganito. Grabe naman to, hindi ko akalain talaga. So ma'am, you regret in a way engineering Uniteam after what happened? Ang taas-taas ang tayog ng pangarap namin na magkakaisa ang bansa, na wala ng politika na isasantabi ang bardagulan, ang lumang politika na napaka-toxic. Wala na yon. Yun ang iniisip namin North and South, solid na solid. Wala na tayong gagawin, kundi magtatrabaho para sa mga magsasaka, ibabagsak natin ang presyo ng bilihin, lahat ng PWD, matatanda, solo parent, tutulungan. Ang dami-dami namin pangarap, mag-uunlad ng Pilipinas. Nako, wala pala nangyari, kundi, ayan, bumalik nga sa bulok na politikang away ng away. Ma'am, last two questions from my end. First, anong message ninyo kay President Marcos? Siguro, ang sasabihin ko na lamang, Holy Week, magmuni-muni tayong lahat, ipagdasal natin na maiwasto ang pagkakamali. May pagkakamali rin naman ako at hindi ako kung minsan nakikipag-usap ng maayos, pero sana mag-usip-isip lang tayong lahat at balikan yung mga turo ng aking ama. Ma'am, second, my ultimate question. Yung tatay ko kasi, tuwing Holy Week, nagre-retreat yun eh. Pupunta yun sa monasteryo sa Baguio. Hindi nagsasalita isang linggo, hindi kakain ng maayos, hindi matutulog, kundi sa maliit na teheras. Dala-dala niya ang kanyang kabinete, ang kanyang mga general para magmuni-muni. Siguro kailangan nating lahat gawin yun. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Susan Nicolas, Cheese Escudero, bumaba ka na sa pwesto mo. Nakakahiya ka kasi kinampihan mo pa ang mga masasamang tao. Pahayag naman ni Alfredo Balo na contempt na, tapos pinalaya ni Escudero tapos tatawagin niya ulit. Para ano pa, para makagawa ng magandang script. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Dor Raymond, tama po kayo sa pag-contempt kila kanila ma'am kasi sinungaling talaga siya, hinarang lang talaga ni Escudero. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.